Nang lumabas na abutan ko ang mga trabahador na mukhang walang ginagawa at nagkakatuwaan. Break time siguro nila at maya-maya lang uuwi na rin ng mga yan. Lumapit ako doon para makisali o kaya naman para hindi ako maboard mag-isa sa site na to. Pinigilan man lang nila akong gumalaw or tumulong dahil may sugat daw ako at magagalit ang boss nilang filingero. Masaya tayo dyan, macho ah. Bati ko sa isang binata kabilang sa kanila. O mga siya ng tingin sa akin at kaagad ng tumango. Maupo kayo ma'am. Sagot niya na kaagad kong tananggihan. Naku, ang babaho nyo, ang asim. Wag na. Kagagaling ko lang sa pag-upo sa kabila eh. Tsaka dito lang ako makikinig sa inyo. Sabi ko sabay ngiti. Nung una okay pa naman sila habang umiinom. Pero nagkatama na sa mga utak biglang nagkagulo. Alam mo pare, ang mga babae, hindi mo na yan kailangan ligawan o pakinggan ngayon. Bibigay din naman sila eh. Lalo na kapag pinatikim mo, hindi ba? Lasing na tanong ng pinakamatanda at lahat sila'y naghiyawan. Matanda na eh. Tsaka ang mga babae dati ganyan. Pero ibahin mo na kami ngayon. At teka nga, nakalimutan ba nilang may babae dito? Talagang lasing na sila, nakakaloka. Tama nga, kagaya na lang ni Mama Cumber. Ang tapang na mukha, maganda, pero siguradong malambot yan sa nobyo niya. Asar nila sa akin. Wow, nakita na nila ako. Utang na loob ko ba yon? Ikaw ba ma, may nobyo ka na ba? Tumikhim ako dahil sa tanong ng isa. Kung alam mo lang kung ilan na naging nobyo ko. Meron naman, dati. Dahil doon nagtawanan silang lahat. Sinabi pa na baka hindi na ako matiis dahil parati akong miirap sa hindi alam na dahilan. Baka naman kasi hindi mo niluhuran, ma'am. Excuse me lang ha. Hindi lahat ng babae luluhod para lang patawarin ng isang lalaki. Panimula ko at lahat sila napapatingin sa akin kahit lasing na. Anong ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin mga kuya, hindi na panahon ngayon ni na Maria Clara ang Pilipinas sa 99% na babae, mataas ang pananaw sa mga lalaki. May pinag-aralan ng mga babae rito. Women can fight at kaya nga naming pantay ng ginagawa ninyong mga lalaki. Pagmamalaki ko. Lahat sila nagkatinginan bago tumawa ng malakas. Para nakakatawa talaga yung sinabi ko. Tama ka nga dyan, ma'am. Binigay nila sa akin isang malit na basong may alak. I rolled my eyes and gladly accepted it. Nilagok ko kagad to kahit na medyo may kapaitan. Di ako sanay uminom ng beer eh. Wine or whiskey lang talagang nakasanayan ko. Nilapag ko to sa ibabaw ng lamesa nila. Then when I put my gaze on the side, my whole nerves awakened. Parang lumabas ang kaluluwa ko sa katawan na makita si Marquez. Nasa kalapit na puno lang siya nakatayo at nakatingin sa amin para na makita ko, kagad umiwas at kinausap ang sekretary na bagong dating lang. Pero ilang segundo lang tumingin ulit siya sa akin. Ako naman parang tanga hindi pa umiwas ang tingin. Tumaas ang sulok ng kanyang labis sabay kaway ng mahina sa akin. Gulat ako napatingin sa kanya. Hala, bakit siya ganito? Kanina pa yan weird eh. Iisipin ko na ba talagang may gusto siya sa akin? Tanong ko sa sarili. Ang tanga-tanga ng ideya ko. Pero alam ko naman na hindi ako type ng lalaking iyan. At hindi ko rin naman siya type. Pero tinanong ko lamang ang sarili ko para mawala ang stress. Hala shit, baka walang uminom habang nasa trabaho. Pero nearly 5 na naman ang out ko na rito. Ma'am, uminom na po ba kayo? Wag na. Bawi na lang ako next time. Bye! Paalam ko at tumango ulit ako sa malit na kubo kung saan ko iniwan ang mga gamit ko. Na maayos ko ng lahat ay kaagad na akong tumakbo patungo sa sekretary ni Marquez. Nasaan ang boss mo? Magpapaalam na sana ako sa Lunes ulit. Sabay ngiti ng pilit. Kumulot ang noon nito at sinabing umalis na si Marquez. Hindi to nakapagpaalam pero okay lang daw na umalis ako. Kaya wala na ako nagawa kundi umalis na lang. Then the next morning came. Abala ako sa pamamili ng laruan na magugustuhan ng inaanak kong si Mila. Sigurado ako matutuwa yon kapag makita ulit ako may dalang kulay pink na laruan para sa kanya. Para sa anak mo? Halos may pagdad ako na marinig ang boses ng isang matanda sa gilid ko. Hay nako, kaya aga namang magugulat si Lola eh. Hindi po, wala po akong anak. Sagot ko at nilagay sa cart ang 3 manika. She smiled and also got one. Akala ko meron. Nakangiti ka kasi ng malapad kaya akala ko ibibigay mo yan sa anak mo. Kwento niya. Ngiti lamang ang sinagot ko sa kanya. Ako naman ibibigay ko to sa apo ko. Medyo mahirapan nga lang ko ibigay sa kanya dahil malayong bahay nila. Pero mabibigay ko rin to kapag dadala ulit siya. Masaya niyang sabi at nauna na sa akin. Napatingin ako sa matanda. Wala na kaya siyang kasama sa buhay? Malayo ang lahat sa kanya. How can she live? That's why I hate getting old and having a family of my own.
I mean, what's the use if your children will feel you and leave you like that old woman? Natapos na ang paglilibot ko sa loob ng Play Store. Kaagad ako nakatanggap ng tawag mula kay Mila. Hinahanap niya raw ako ni Mila dahil gusto niya makita ang binili kong toys. Tita, be quick. I love you. Malambing itong huling sabi sa kabilang linya bago niya ibinaba ang tawag. Huminga ako ng malalim habang inaayos ang phone ko sa bag na naglalakad papalabas ng Play Store. Medyo maulan ng panahon kaya malakas ang hangin sa paligid. Kay sarap ipadama sa balat. Ngunit ang masayang ngiti sa aking labi biglang nawala, napalitan ito ng tili at saka gulat. Nakita ko pa kung paano mabilis sinalubong ng isang kotseng matanda na nasa kabilang kalsada malapit sa parking lot. Lahat ng tao ay sumigaw. Gulat din ang lahat at di makagalaw katulad ko. Napatingin ako sa itim na kotseng mabilis tumakas, pero hindi na mawala pa sa isip ko ang logo na nasa likod nito. 135144-15291. Yun lang ang natandaan ng utak ko mula ng sasakyan. Mabilis akong tumakbo patungo sa nagasaang matanda. And when I saw who it was, parang umakit lahat ng dugo sa utak ko. Nanginig ako at walang ibang nagawa kundi unti-unti. Mapapagsak sa kalsada sa harap na nakandusay at dugo ang katawan na matandang kausap ko lamang kanina. Why the shit will an even person do this to an innocent woman? Pero natigilan ako na makitang mulat pa rin ang mata na matanda. Nakatingin sa akin na mas nakapagpakaba sa akin. Nanginig ang kamay nitong humawak sa akin kaya't nagpahila ako. Naiiyak ako na hindi ko alam. Paano ng anak niya? Paano ng apo niya? Anak ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako baliw. Natigilan ako dahil binitawan niyang salita habang nakatingin sa akin. Nahihirapan to pero rinig at klaro sa tainga ko ang sinabi niya. I was about to pull my hand but she told it tightly as he smiled at me creepily. Hindi ko maalis sa mga mata ko sa kanyang mukha na nakangising parang demonyo. But then the last time I felt is that she even pulled me closer as I felt that something stabbed in the side of my stomach. Tinig ko pang ingay ng pulis. Tinulak ko ang matanda at napaupo. Bumaba ang tingin ko sa aking tiyan at doon ko lamang napagtanto na sinaksak ako. Sinaksak ako na matandang kinaawaan ko at bala ko pang tulungang mabuhay. Nanginginig ang mga kamay kong napahawak sa handle ng kutsilyo. Buong tapang tong hinugot at tinapon palayo. Sa lahat ng kinatatakutan ko, isa doon na matatalim na bagay at ang dugo. And now I am seeing it on myself. I saw my own blood, pervading my white shirt down to the ground. I want to ask the old woman why she did this to me. Wala akong kasalanan at ngayon ko lang siya nakita, buong buhay ko. But when I look at her, she already is closing her eyes. Nagsimula na rin nga ako manghilo. Parang umiikot ang mundo ko habang nakapalibot sa amin ang maraming tao at mga pulis. Napaitanong sa akin kung okay lang bang ako. Nalata namang hindi, letse. Bumagsak na lamang ako sa lupa. Hawak ang parte kung saan ako nasaksak. I can taste my own blood. My vision started to become blurred and I could feel how my body get weak. It hurts. Allison! Isang pamilyar na barito ng boses ang aking narinig mula sa paligid. Someone suddenly pulled me up and carried me, but I could not open my eyes to see who it was. I have no idea. Help! Help me! Marquez? Nagising ako na makaramdam ng galaw ng isang tao malapit sa akin at sa tabi ko. When I opened my eyes, a white clean ceiling burst upon me. Giniya rin ako ng mga mata ko ang buong kwarto. Nasa malaking kwarto ako ng ospital. Wow, it was so nice to finally see you open your eyes. Kumulot ang noo ko na makita kong isang doktora nasa tabi ko. She smiled widely and wrote something in her board. Kita kong kasiyahan sa mga mata niya. Is everything fine? Nahihirapan kong tanong. Kapag nagsasalita kasi ako parang mas sumahapdi ang sugat na nakuha ko. Speaking of sugat, what the? Bigla ako naalala na kaya ako nakahiga dito at napapikit ng mariin dahil sa matandang iyon na sumaksak sa akin. No, everything is not fine, Iha. I am so grateful as a doctor kasi sa lagay mo na to nagawa mo pang magising. But then let's accept the bad news that after 30 minutes, you will be saying bye-bye Earth. Narito ako dahil sa sinabi ng doktor ang kaharap ko. Seryoso ba to? Kinabahan ako dahil doon. Mamamatay na ako? Mamamatay na po ako pero bakit? Wala sa sarili kong tanong. Takot akong mamatay. Wala pa ako nagagawa para sa sarili. Huminga na malalim ang doktor at dinamayan ako. I understand, Iha, but then kasi
Nabagok na malakas ang ulo mo sa kalsada nung matumba ka. Sobrang lalim din ang sugat mo that affect the one vein of your body connected to your heart and brain. So that's why. Anyway, just accept it. Ganyan talaga ang buhay? Sabi niya na kinalawak ng mata ko. Parang hanggang ngayon hindi pa rin maproseso ng utak ko ang sinasabi niya. The shit? I am dying? Bakit ako kukunin na ni Lord? Dahil ba makasalanan ng ako? At saka kahit sino judge ko? I was about to cry out loud but then the door suddenly opened and a proud man suddenly entered. Umakyat ang dugo papunta sa pisngi ko bago tumalon papunta sa kanya. Wala ako ibang mapagbibilinan. Naiiyak kong sabi kay Marquez. Kahit siya nagulat na sa ginawa ko. Ramdam ko kung paano niya giniyang likod ko nang lumapit ako sa dalawang balikat niya. Paharap. What are you saying? I'm dying after 30 minutes. Please tell to my boss when I die I don't ever give a chance to Dahlia for his job. Kunin mo rin ang number ni mommy sa bag ko. Pakisabi mahal na mahal ko siya. Di ko na makita ang mukha niya dahil mabilis na naglabasan ng mga luha ko. Humigpit din ang yakap ng isang kamay niya sa likod ko. Pinahiran ko ang mga luha gamit ang palad ko bago umakit ng tingin sa kanya. And I also want you to know that you are so annoying. Sasabihin ko na lang, total mamamatay din naman ako eh. Sumidyoso ko ng tingin sa kanya at ganon din siya sa akin. Ayoko sa iyo, Marquez. Gwapo ka naman sana eh. Kamukha mo si Cha Yun-woo ng Astro. Pero mas malaki lang katawan mo at mukha ka mas matapang. Tsaka ibang hugis ng mga mata mo sa kanya pero nakakapikon ka pa rin. You always acted like a king. Kahit anong gawin mo. I hate that. Kasi ang totoo naman is that I found you attractive but it doesn't mean that I like you as a man. Suminghot ako sa loob ng coat niya. Naamoy ko kagad ang mabango niyang amoy. Is this his manly perfume or just his natural scent? Nakita ko siya umangat ng tingin sa kisame. Ilang segundo pang pumikit ng mariin. Huminga rin siya na malalim na parang tinitiis ako. Then the doctor slowly opened again. Lahat kami napatingin sa isang nurse na lalaking pumasok. Nakahinga ako na malalim nang makita ang doktora sa loob ng silid. Panahon ko na ba? Doktora Gomez, room 12. Hindi po 21. Patay na po ang bata sa kabila. Maling room ang napasukan nyo. Nakangawing sabi pa ng nurse. Umawang kaagad ang labi ko dahil sa narinig. What the shit? Kaagad namang napaigtad ang doktor dahil sa narinig. Ay, ano ka ba? Bakit naman kasi parehong Allison ang pangalan ng mga pasyente? Tumingin siya sa akin at ngumiti. Congrats, Iha, hindi ka pa mamamatay. With that, they left. Pareho kaming hindi gumalaw ni Marquez. Pinaproseso pa ng utak ko ang mga nangyari. Ang mga sinabi ko. Mahina ako na patampal sa noo ko. Doktora! Gusto ko isigaw yon dahil sa kahiyan. Kinagat ko ibabang labi sabay angat ng tingin kay Marquez. Walang emosyon ng mga mata niya but I could see the amusement in his eyes. Unti-unti umangat ang sulok ng labi niya nang umatras na ako palayo sa kanya sabay ayos ng IV ko sa kamay. I tried to look away but then I could not again. Hanggang dibdib niya lang ako kaya naman ibinaba niyang kalahati niyang katawan para lang pantay ng paningin naming dalawa. So you find me attractive that much? He asked using his baritone voice. Nanlawak ang mga mata ko. Hindi ako makagalaw at makapagsalita. Nakakahiya talaga. I closed my mouth and rubbed my stomach. Aray! Umawi ako at umakto na parang nasasaktan talagang sugat ko. Ang sakit! Naglakad ako papunta sa kama. Di ko siya pinansin at pinagpatuloy ang pag-akto habang humihiga ng kama sabay taklob ng kumot. Narinig ko siyang umasiwa bago may nilapag sa side table at umalis. Nang marinig kong wala na nga siya, kagad ako lumabas ng kumot. Inanap kagad ng mga mata ko ang nilapag niya and there, I saw a pink bottle of berry milk. Kinuha ko at binasang malit na papel kasama nito. Naku, may pa-letter pa siya ha? I hope you like this room that I've taken for you. The doctor said that you're going to be okay after months. Malalim nga ang sugat mo pero kaya naman ang katawan mo. I'm happy that you're strong. And by the way, let's talk about the old woman later. I already contacted your mother. I found her number inside your bag. Then your key is also in mine. Kukunin ko ang laptop mo sa kondo. Babalik din ako. Parang tanga ako nag-flip hair nang wala sa oras. Ang ganda ko talaga. Kinikilig. Pinigilan ko ang ngiti dahil sa nabasa ko. Binuksan ko ang binigay niya at kaagad na ininom ito. Umayos na rin ako ng upo. Lalo nang bumukas ulit ang pinto at bumungad na nag-aalala ng mukha ng kaibigan kong si Caroline. Napatakip siya ng labi na makita ko. Nakasunod naman na sa kanyang asawa niyang si Xander. Allison, I heard about what happened to you yesterday. I and my family are really worried. Matamis ang boses niya habang naiiyak. Si Dan Xander naman na asawa niya ay nakataas ang kilay sa akin.
Worried? Naningkit ng mga mata ko sa asawa niya. Kumulo talaga ang dugo ko sa lalaking to. Tinas ko ang gitnang daliri ko sa kanya. Stop it! Kaagad naman saway ni Caroline. Tinignan niya ang asawa sa likod. Pinakausapang lumabas muna dahil kailangan namin mag-usap. Walang nagawa ang kawawang lalaki kung hindi ang lumabas. What do you feel? May masakit pa ba? Nakausap ko kaninang doktor mo, ang sabi niya, okay naman ang kalagayan mo pero kailangan ka pa rin daw obserbahan. Inayos niya ang buhok ko bago ngumiti sa akin. Isang malalim na paghinga lamang ang sinagot ko. Iyak lang ng iyak si Mila na marinig niya ang nangyari. She even wanted to be here pero may pasok siya, kaya tagtampo yun sa amin ni Xander kanina. Natatawa niyang sabi sabay haplos sa maumbok niyang tiyan. 6 na buwan na ang tiyan niya. Huwag niyo akong intindihin. Kaya ko naman ang sarili ko. Look, diba hindi pa ako patay? Banat ko sabay kindat na siyang dahilan ng pagtawa niya ng malakas. Tinampal niya ang braso. She stared at me and suddenly caressed my head. Umiti ako dahil doon. It reminds me when I met her in the university. Pareho naming first time. Bago pa lang ako, their first year pa lang. Pero siya senior na. Kaso nga bago lang din siya sa paaralan. Pareho kaming naligaw sa malaking paaralan na yon. Iyak lang ako ng iyak hanggang haplusin niya ang ulo ko na para mga ate ko lamang kapag takot ako. You remind me of my sister. Hindi ka na bago sa akin, Allison. You are a sister to me. Pamilya kita kaya nandito ako parati para sa'yo. And then she smiled widely as she hugged me tightly. Doon ako naiyak. Naalala ko nakakatakot ng ngiti na matandang may gawa nito sa akin. Para bang di yun mawala-wala sa aking isipan kahit sa pagdulog nakikita ko na. I was scared of what's going on, Dad. She stabbed me like I did something wrong to her. Sumbong ko kay Caroline na parang bata. Dinamayan niya ako buong araw. I know. Nakipagkwentuhan din kami. Ang asawa niya yung nauna nasa kumpanya dahil wala naman planong umalis sa tabi ko si Caroline hanggat di gumagabi at di ako makatulog ng maayos.